So ayan guys, good morning. Welcome to my channel ulit. So nung itong mga araw hindi tayo nakapag-vlog gawa nga ng may bagyo, may ulan. Wala kasi tayong shop, ano lang tayo eh. Dito lang tayo sa tapat ng bahay. So ngayon ang gagawin nating vlog sa ating motor ay tungkol uli dito. So anong nangyari kasi guys, yung issue nitong motor na to, meron siyang lagotok pero hindi siya ganun kalakas kaingay. So kapag hindi ka rider nitong motor na to, hindi mo siya madidinig. Pero kapag ikaw ang may-ari nito, ikaw ang gumagamit, maririnig mo siya. So annoying siya kasi habang tumatakbo ka, maririnig mo siya. Ang sintomas nito guys, nung tunog na yon, kapag naka-center stand yan, hindi siya maririnig kahit paandarin mo, kahit ibirit mo. Nag-uumpisa lang yung tunog nito, yung issue niya, yung lagotok na yon kapag paandarin mo na siya ng low RPM. Basta umikot yung gulong niya na nakasakay ka. 5 to 10 hanggang 20 km. Maririnig mo yung lagotok na yon. So ngayon, nakita nyo naman doon sa una kong vlog, in-introduce ko itong puller ng mga bearing. So meron tayong ginamit doon na very cheap, pinakamurang ganito na crankcase bearing. Pero yon peke kasi nabili ko yon sa Shopee. So gawa siyang Indonesia. So trinay ko lang kasi mura nga naman, 127 plus shipping fee, 187 lahat. So yun yung blinag natin nung previous vlog natin ito sa crankcase bearing. Ang naging problema is japek yung bearing. So yung issue nito, yung problema, hindi natin na-solve. Kasi ang nangyari dito, ang naging issue niya guys, ito kasi yung importante sa crankcase bearing. Ito, nakikita niyo yung tanso na yan. Ang bearing hindi basta nasisira dito sa sa cover na to, sa crankcase na to. Ang nagiging issue niyan guys, ito, yung tanso na yan. Kasi itong tanso na to dapat 0-0 yan, eksakto, nakatusok dyan yung dulo ng spline shaft ng dito sa may transmission. Yung kinakabitan ng torque drive natin, spline shaft ang tawag doon. Spline yung gatla, yung pinaka-groove. Yung shaft, ibig sabihin, yung isang buong bakal. So, spline shaft kasi isang buong bakal na mayroong mga groove. Para doon mo ipasok yung clutch bell mo. Para mag-lock siya. Para pag umikot yung kumagat yung lining mo, madadrive niya tong gulong, mapapaikot niya to. So, makikita nyo naman yan mamaya pag binuksan natin. So, ngayon, ang nangyari, since mura nga siya, at saka wala akong available na budget, so, alam mo naman, typical Pilipino, mahilig sa mura. Ang problema, napamura ako. Magmumura ka talaga kasi peke. So, anong nangyari? Imbis na masolve natin yung problema, lalong lumala. Gawa nga nang nangyari, itong peke na nabili natin sa Shopee, kuwang-kuha niya yung itsura nga eh. Pero magkaiba na siya dito, sa part number at saka yan, yung tanso. Itong pinaka-importante yung tanso na to eh. Kung makikita niyo yung layer nito, ito original to guys ha. Binili ko to 10, pang 11 na kasa ang nabilan ko nito. Ang hirap maghanap. Ayan. Na Honda na kasa. So ang kaibahan niya guys, makikita niyo yan pag binaklas ko na yan. Papakita ko rin sa inyo yan. Ito. Kung titingnan mo tong original na crankcase bearing natin, yung tanso na yan, 2 layer yung tanso. Ngayon yung nabili ko sa sa Shopee na peke na crankcase bearing, wala tong maliit na to. Ito lang yung malaking tanso na yan. So nangyayari, maluwag pa rin siya. Ang hinala namin dito, kasi dinala ko na to doon sa tropa nating magagaling na mekaniko eh, is yung itong spline shaft nitong transmission natin, tumatama siya dito, lumalagapak. Gawa nga ng hindi niya nailalak kasi sobrang laki ng circumference ng bearing. So itong original, makikita nyo, dalawang layer. So yung pangalawang layer niya, ang liit. So yung size na yan, eksaktong-eksakto sa diameter nitong spline shaft nitong
torque drive natin, yung transmission nito. So sakto yan, kaya pag umaandar yung motor natin, hindi siya lalagapak. Nangyayari yun kaya siya sa low RPM kasi ang belt natin, dinadrive niya yung torque drive. Since ito may play kasi itong spline shaft niya, may play yan, yung sinasalpakan ng torque drive natin. Pag ginanon mo yung bakal na yan, may play yan. Kaya pag ito hindi eksakto, maluwag, naglalaro siya doon, pumapagpag siya doon. Hindi lang belt ang pumapagpag guys ha. Ngayon may idea na kayo ha, pati yung yung spline shaft ng torque drive natin, ng transmission, pumapagpag siya rito. So ang nagiging issue nga nito, sabi ko, itong tanso, hindi naman nasisira ang bearing eh. Ito ang nagiging sira yan, yung tanso. Pag yan ay lumuwag na, talagang hindi ka patutulugin, talagang maingay yan. Kahit anong gawin mo, hindi mo yan masusolusyonan. Unless magpalit ka talaga. So nabili ko to is 435 pesos. Gumastos ako sa Honda. So pang 11 na kasa kahapon yung nabilan ko nito. May mabibili kayo nito na original sa mga kilala nyo, yung mga legit na seller na mekaniko. Yan, meron sila niyan. So nagkataon lang yung tropa natin naubusan ng stock. So nakahanap naman tayo, awa ng Diyos, pang 11 na kasa na bilan natin ito. Restart na tayo, bubuksan ko na tong crankcase para makita nyo yung peke na kakalasin natin. Ito yan. Huhugutin natin ngayon yung fake. Tapos obserbahan natin kung mawawala yung lagutok na sinasabi ko na issue niyan. Kasi dalawang suspecha namin dito. Kasi na-planning na rin ako eh. Pag hindi natin nakuha dito sa crankcase, since ito original na nga mismo to, saktong-sakto to, yung circumference ito, dito sa spline shaft, pag umingay pa rin siya, hindi siya nawala, patay na ang bataan. Dito na tayo sa transmission. 4 na bearing yan guys. Hahanapin natin kung alin sa 4 na to na bearing dito sa loob ng transmission yung nag-iingay na yon. So ang masakit nito, ituturo ko sa inyo mamaya, ang dami sa group na nabasagan nito. Kasi ang daming nag-DIY. Tandaan nyo guys, hindi lahat ng dito ay pwede nyong i-DIY. Pwede nyong i-DIY kung kaya nyo. Pero mayroon kasi dito na mga parts area na nangangailangan ng expertise. Ibig sabihin, sanay na sanay ka na, veterano ka na, alam na alam mo kung saan titirahin yung tamang pagbabaklas o yung mga papaluin mo para hindi mabasag. Ituturo ko sa inyo mamaya ang naging problema nito. Kasi mayroong part dito na may bearing sa transmission na babasag nila itong crankcase. Itong mismo itong natin, itong CBT na to. Nabasag nila yon, hindi nakukuha ng epoxy yan guys. Patay ka na dyan pag yun ang nasira. So common yan sa lahat ng scooter. Ituturo ko din yan sa inyo. So buksan muna natin. Okay guys, ayan, nahugot na natin yung ating crankcase cover. So ayan, makikita nyo, ito yung nabili natin na peke sa Shopee. So gawa tong Indonesia. So ayan, nakita nyo, ang laki ng circumference ng diameter ng niya, ng tanso na to. Compare mo dito sa original. Ayan napakaliit. Tapos ang style niya, yung tanso niya is isang buo. Ayan, tapos binutasan na lang nila sa gitna. Ito namang original natin is iba. May patent si Honda. Ayan, yung parts niya. Makikita mo yung parts niya. Isang bilog na tanso plus meron pa siyang nakasuksok na isang maliit na tanso. Itong maliit na to, ito yung saktong-sakto dito sa spline shaft natin. Ituturo ko yung spline shaft na to. Ito yan guys. Ito yan. Itong buong bakal na to hanggang doon sa loob ng transmission na pinapatungan mo ng bell at saka torque drive, spline shaft ang tawag dyan. So ngayon, bubuksan ko to para makita nyo yung sinasabi ko na saktong-sakto lang siya, wala siyang galaw. Kasi may play yan ayan Kung makikita nyo ayan gumagalaw siya. Mayroon niyang play. So ngayon kapag naka-minor ka, masyadong mapagpag itong torque drive na yan, masyadong magalaw yan. Ngayon ito, pumapagpag yan kapag hindi masikip yung bearing, yung tanso. So ngayon kita nyo, ipapasok ko to siya. Ayan saktong-sakto lang siya. Hindi ko muna siya ipapasok kasi mahihirapan akong tanggalin. Ayan, masikip na siya saktong-sakto lang yan guys
Walang masyadong pagpag yan. Ngayon, ito hugutin ko to. Yung peke na nabili natin. So ngayon, dito natin malalaman kung masosolve natin yung ingay nito. Kapag ito ay nag-ingay pa rin, yung lagutok hindi nawala, goodbye na. Goodbye Bataan na tayo guys. Medyo mababa ang 2.5 nito. Mga 2,000 or 2,500 ang gagastos. Mga ganun ang price nito, price range. Kasi ang daming ano yan, 4 na bearing yun nandun sa loob nito. So, hindi ko na uhugutin. Nandito yun guys sa likod nito. Nitong pulley na to. Yung sinasabi ko na ano. Ayun, pag naglinis na lang uli ako, ituturo ko sa inyo yung nababasag nila. Kasi napakalambot nun. Na may bearing. Sa likod kasi nito, nandyan yung mga bearing ng transmission mo. So, yun yung mga nasisira. So, ngayon dito tayo mag-focus sa ating crankcase bearing. So, tatanggalin ko na to. Yung peke na bearing na naikabit natin. So start na tayo, baklasin ko muna tong lever. So okay guys, hugutin na natin tong ating wait lang. So ayan, start na tayo, hugutin natin tong bearing na to. So ang pinakauna natin ginagawa, gamit tong bearing puller. Tsaka na natin tong base na to. Unahin muna natin to, ikakasa muna natin yung pinakalock niya. Ito, kailangan may ikasa muna natin. So, ipasok natin to dito. So, kayo mag-alala, pasok yan. Then, ito ilagay natin. So, kailangan lang mapabukan nito itong ano na to. Kailangan pa natin ng isang pangontra. So, ayan, kailangan natin ng pangontra guys para mapabukan natin to. Inuulit ko ang paggamit nito, hahanap ka muna ng yung pinakabala niya, base sa angkop na bearing, yung diameter na hihilahin mo. So itong bearing natin, ang gagawin natin, una nating hihilahin itong tanso. Then next yung bearing. Pero may mali tayo dito, kailangan tanggalin muna natin itong circlip. So sa pagtatanggal ng circlip na yan, medyo nabugbog tong circlip ko kasi hindi tama o maling tools yung gamit ko. So ito yung gagamitin natin, snap snap plier ang tawag dito. Kung hindi ako nagkakamali correct me, itama nyo ko kung mali yung Ang pagkakalam ko is snap pliers ang tawag dito. So may 4 na klase ito. Itong pinili ko yung nakabuka na may spring, ayan. So try natin, hugutin muna natin tong circlip nya. Ayan, dumudulas talaga to. Ito yung sakit nito Ayan. Tanggalin natin. So kapag maling snap pliers ang gamit nyo, dulas ng dulas to hanggang kikita nyo na deform siya So ito kasi kararating lang nito. Binili ko sa Shopee. Ayan. So ngayon, wala na siyang clip. Free na siyang iangat. So ngayon, kunin natin yung sukat nito na diameter. So ito yun, yung pinakamaliit na bala. Pasok mo siya dyan. Then kailangan mapabuka mo yung nasa ilalim niya para mag-lock siya doon sa tanso. So ito yung kailangan natin, itong rod na to. Ngayon, kailangan mo ng pangontra para mapabuka mo yan. So kailangan mo ng 17. Tapos ito, yung pang-ikot. So pabubukayin natin yan guys. Imposibleng hindi bubuka yan. Pag bumuka na, tumigas na, pwede na yon. Wag naman yung sobrang bukang-buka. Sulat ka na doon. So ayan guys, pwede na yan. Ibig sabihin, nakabuka na yung ating doon sa sa ilalim yung bala. So ngayon, pasok na natin tong ito. Yan yung pinaka base niya. Ingat lang na hindi dumulas para hindi masira yung crankcase. So pasok natin tong stopper ito yung stopper. Itong nut na to ang magpupuwersa para umangat tong rod para mahugot yung niya. Tanso doon sa bearing.
Yan, ipantay lang natin para hindi masira. So ingat lang kasi pwede niya masira to. So ngayon kailangan ko ng pang-ikot. So 18 na open close yung gagamitin ko guys, pang-ikot dito sa nut. Tapos ito yung stopper ko pa rin, yung aking hexagonal key. Tawag nila dito Allen, pero brand lang ho yung Allen. Hexagonal key ang tawag diyan. Kasi 6 side yan eh. Kaya hexagonal. So gumagalaw yung ating, kailangan di siya gumalaw dito. Yan. Kung narinig yung snap na tunog, yun na yun, umaangat na yun, ibig sabihin. So tuloy nyo lang guys. Ayusin natin yung camera. Yan, tuloy-tuloy nyo lang hanggang umangat na umangat. Hanggang lumabas na siya dun sa base ng bearing. So nandun naman na to sa unang vlog ko kung paano ko siya ginawa. Kita naman na dun to. So dito sa case natin, sumama na yung buong bearing. Doon kasi sa unang ginawa natin, tanso muna bago yung bearing. Ito kasi, itong peke na bearing natin, sumama na siya. Ayan, kung makikita nyo, ayan. Ito na yung bearing, oh. Isang buo na yung ano. So yan yung fake na bearing na nabili natin sa Shopee. So gawang Indonesia. Hindi ko naman sinisiraan yung gawang Indo kasi may mga gawang Indo na magaganda rin. So hindi ibig sabihin hindi lahat ng nabibili natin sa Shopee yung mga Indo product or local man maganda. Alam nyo naman sa online hindi talaga sigurado. Pagka nakahanap ka ng pangit, malas mo. No choice ka kundi iyak ka na lang. Ganun talaga eh. So, tatanggalin ko na to, palulugan ko na para ma-release yung bearing. Kita ba? Ayan. So, lagi ka dapat may stopper, tsaka ito, yung pang-ikot mo. Ito, ginagamit ko lang tong hexagonal ko. Kasi hindi pa ako nakakagawa nito yung pang-ikot talaga. So, ayan. Ngayon, pwede na nating ilabas to. Ayan o. So tanggal na yung bearing guys. Ganun lang siya kadali. So ngayon ipapasok natin itong original na bearing natin dito sa ating crankcase. So palit tayo ng pangsapin. Ito guys, huwag nyo nalagyan ng grasa. Diretso pasok na lang. So ito yung peke natin. Ito yung original. Pag maglalagay naman kayo ng bearing, kung makikita nyo yung muka ng bearing na yan, mayroon kayo makikita dyan na serial number. Ito. Sorry, naiangat ko yan. Yung isa naman wala. So ang dapat yung nasa unahan, yung nasa top, nasa ibabaw niya is ito, yung may serial number ng bearing. So ikakasa na natin to guys. Ayan dito. Sana kita sa ating camera, usod natin. Ayan. Antayin lang muna natin yung bearing, then gagawin natin dyan, kukuha tayo ng itong luma na to. Ito yung ipampapalo natin para may pasok natin yung bearing na yan. Kuha lang tayo ng martilyo. So ayan, paluin na natin tong natin. So madali lang to pumasok guys. Kaya mag-alala. So ngayon nakakasa na siya, hanap tayo ng rod na pamalo para may tulak siya. Try natin tong sa natin.
Yan, kuha tayo ng starter niya para hindi magalaw. So subukan natin tong ating rod. Guys, huwag niyong papaluin to nasa gitna ng bearing natin ha. Dito lang tayo sa gilid. Hanggat maaari. So ayan guys. So ayan guys, unahin na ito na lang gagamitin natin para mas madali yung flat. Importante kasi na itong gilid yung titirahin nyo. Huwag yung tatamaan tong gitna. Kasi masisira yung ating bearing. So dito tayo. So ang mahal-mahal pa naman nating bearing, 435 yan. So pag nagkamali kayo, isang palo lang, pwede nyo masira yan. So tingnan maigi kung saan ko pinapalo Importante lang. So ayan guys, unahin na ito na lang gagamitin natin para mas madali yung flat. Importante kasi na itong gilid yung titirahin nyo. Huwag yung tatamaan tong gitna. Kasi masisira yung ating bearing. So dito tayo. So ang mahal-mahal pa naman nating bearing, 435 yan. So pag nagkamali kayo, isang palo lang, pwede nyo masira yan. So tingnan maigi kung saan ko pinapalo Importante lang naman mailubog mo to. So ayan, balik tayo guys. Okay na, nawala na yung issue niya, yung tunog, nawala na. Yung pumapagpag, yung lumalagotok. So ito lang ang naging reason niya guys. So naikabit ko na yung sa Honda, ayan yung original. Ito yung peke na hinugot natin galing sa Shopee sa Indo. So i-close up ko kung ano yung itsura niya, kung bakit siya nag-iingay. So ayan tutok natin guys para kita nyo. Kita sa camera, pababaan natin yung camera. Ayan, para kita. So ito yung naging reason niya guys, bakit siya maingay. Ayan sobra siyang luwag. Sana nakikita nyo, ayan ayan dapat yan, walang alog yan. Kita nyo, ang lakas ng alog Ngayon kapag umiikot to, lalo na kapag naka low RPM yan, GS 20 takbo mo. Ito kasi may play, ayan tagal ko na sinasabi yan, may play to Ayan. Ngayon nagpi-play siya rito kaya tumutunog. Annoying yung tunog na yan, ayan Masyado siyang maluwag. Yan, dapat to walang kaluwag-luwag. Yung ating nabili na original, stable, steady lang itong spline shop na to. Hindi siya umaalog. Ito napakaalog So ito yung nabili nating 187 sa Shopee, charge to experience. Hindi lahat ng mura maganda. Kaya pag mura presyo, magduda na kayo guys. Pero talagang sinadya ko naman bilhin to para ma-experience lang at para malaman natin yung mga pyesa na sa Indonesia pagdating dito sa loob ng ating makina. Pwede ka sa mga Indo, para sa akin lang opinion lang to guys. Hindi ko sinasabing
yan yung gawin nyo. Pero nasa sa inyo na kung susundin nyo. Kung mga dito sa labas-labas, okay ako sa Indo. Kasi may mga Indo parts ako dyan sa labas-labas. Pero pagdating dito sa loob, dapat genuine. Ha? Lagi kong sinasabi yun. Ngayon, nag-try lang ako nito para ma-experience kung ano ba ang performance ng mga mumurahin na parts, especially Indo, dyan sa Shopee, sa online. So, napatunayan natin, nakita natin ang problema. May hinang klase at nagdadagdag pa ng problema at ng gastos. So, nagdoble gastos tayo. Dapat, isang bilihan na lang 435. So, gumastos pa tayo ng 187. Tapos, bumili tayo ng bago, yung original na 435. So, napagastos pa tayo ng malaki. So, charge to experience at least. Alam nyo na yung gagawin nyo. Hindi na kayo mapapagastos. Huwag na kayong bumili, syempre. Pero, nasa sa inyo pa rin ang decision, guys. Ito, mura lang 187. Kaso, tapon na. Wala na siyang silbi. So, ito na yung original natin, nakakabit na. Ayan. So, yun, ganun lang guys ang ang vlog natin for today regarding dito sa yung ingay na dulot ng crankcase bearing. Malagutok siya lalo na sa low RPM. Yun yung na-encounter ko sa kanya. Na ingay. Kapag palitin na yung ating crankcase bearing. Hindi ko na may pasok Kunyari. So, yun lang guys. Ganun lang siya ka-simple. Palitan nyo lang ng original. Huwag na kayong bumili ng kung ano-ano. Pumunta na kayo sa kasa. Urig na agad bilhin nyo. Or, kung meron kayong mga kilala, marami naman nagbebenta dyan na mga mekaniko na legit. Na nagbebenta ng genuine, original crankcase bearing. So, yun lang guys. Keep on subscribing to my YouTube channel. Click nyo yung subscribe button. Click nyo yung bell tsaka yung all para lagi kayong updated. Salamat.